Kaya kayang siguruhin ng kapulisan na hindi na mauulit yung nangyari noong September 21. Ako po si Dwight De Leon para sa Rappler at nandito tayo ngayon sa kabaan ng Recto Avenue kung saan paunti-unti nang dumarating ang mga rallyista para sa protesta ngayong araw laban sa korupsyon. Kung mapapansin niyo po sa aking likuran, nandiyan na po yung ilang mga progresibong grupo at meron pa nga silang parang pakulo, yung mga mukha rin na Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte na nakaposas. Sabi po ng kapulisan ay nag-deploy daw po sila ng 12,000 na mga individual dito sa Metro Manila o dito sa Kamaynilaan ngayong araw in anticipation nga po of the protest. Lesson learned daw ito after noong September 21 kung saan nagkaroon po ng kaguluhan dito sa area na ito ng Mendiola. Yun po ay dahil nga may, according po sa Department of the Interior and Local Government, ay mayroon daw mga kabataan na binayaran para raw manggulo o para i-infiltrate yung mga grupo ng mga rallyista dito sa Mendiola area noong panahong iyon. Kanina, noong dumating itong batch of protesters mula sa grupong Manlaban, ay nagkaroon pa sila ng tila negosasyon with the police officers here sapagkat nagbigay sila ng kanilang permit pero sabi ng kapulisan, hindi daw yun permit mula sa city government kundi permit application lamang or rally permit application. In the end, nagkasundo na yung rally nila ay pwedeng nilang isagawa hanggang alauna ng hapon. So, ayun nga lang, pansin niyo po sa aking ira, natalikod ako Dito lang sila sa parteng ito ng Mendiola, ayan po sa likod ko, may barikada at nandyan yung mga kapulisan. So hanggang dito lang sila sa area na ito, makapagkilos protesta. Dito sa other side, inaasahan natin na mapupunulin yan maya-maya lamang, pero hindi sila makakarating doon sa Arco, doon sa Mendiola mismo, dahil nga sa matinding seguridad ngayong araw. Ang Mendiola, alam natin, ito ay simbolo ng protesta dito sa lugar na ito. Sasagawa ng mga demonstrasyon ang mga rallyista through the years at importante itong lugar na ito sapagkat ito yung kalsada directly leading to Malacanang where of course the President holds office. At itong area na ito, ang kabahan ng Mendiola at itong Recto, ito yung ilan sa mga places that are accessible to the public kung kaya't dito yung sinasagawa yung mga protesta. Again, hihintay natin yung second batch of protesters na manggagaling mula sa Luneta, mula sa Rojas Boulevard. Sa ilang sandali lamang, sila ay yung mga doon nagsimula ang kanilang demonstration at dito magtutungo maya-maya lamang. Ako po si Dwight De Leon at para sa latest updates, tuloy po kayong tumutok sa Rappler website.